Ang series na ito, on the context na sa ating kapanahunan ngayon, ay kailangang matyaga tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Ha? Wala dapat ng isigulakin na espiritu. Oo. So that's my prayer for you, that's my prayer for myself, for my family, kasi we are in the last days. So enduring sound doctrine in the last days. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. I-explain ko agad ang context. Ito ay panahon na si Apostol Pablo ay medyo malapit ng kunin ng Panginoon. Matanda na po siya. In fact, ito ay last letter po niya. About 13 epistles ang sinulat ni Apostol Pablo. Ito po ang last. At sinusulatan po niya ang hindi lang na matalik niya na kaibigan at anak niya sa pananampalataya, meaning tinatawag niya son, si Timothy, kundi ito ay pastor. Pastor si Timoteo at ninanais ni Apostol Pablo na pagbilinan ito. Okay? So, ito nga ang bilin po niya. At makikita nyo, of course, mahina ang translation sa Tagalog. Kasi hindi binanggit yung therefore na dapat sa Tagalog, kaya, di ba? Kung kaya, yon. Ang salitang therefore kasi mga kapatid, nagpapaintindi na may sinabi na siya doon sa unahan. And then, binabanggit niya ito, parang bagang konklusyon ng mga sinabi niya doon. Okay. Isa sa highlight na sinabi niya doon, ang 2 Timothy chapter 3 verse 1. Sabi ng salita doon, "This know also that in the last days perilous time shall come." Okay? So ang sinasabi niya doon na therefore, yan, "This know also that in the last days perilous time shall come." Kung papansinin mo yan, command po yan. Utos. Ang utos is dapat alamin mo ito. Nasa mga huling araw, darating ang mga mapanganib na mga panahon. Now, I believe hindi lang ang focus dito ang mapanganib na physical condition natin. Ang ibig sabihin na maaari kang mamatay anytime. Pero ito, sa context pa rin ng sinasabi sa 2 Timothy, na mayroong mga deceivers ay patungkol sa spiritual. Ang ibig sabihin, maaring buhay ka nga, pero nasa panganib ka na madayaan. Iyon. And that's why, sabi ni Pablo kay Timothy, "Timothy, I charge you therefore." And then ang sumunod na talata, "Preach the word." Yung charge niya, because of the Lord Jesus Christ, very solemn charge. He was invoking the presence of God, the Father, and the Lord Jesus Christ Himself. At bilang isang pastor, mararamdaman ko rin yon na sagutin ko po sa harapan ng Diyos ang mga pinapahayag ko sa inyo. At hindi pwede na wala akong batayan mula sa salita ng Panginoon. In fact, sabi nga ng James chapter 3, huwag masyadong marami ang mga guro kung hindi man tinawag. Okay, so I feel that, yung word na yan, a solemn charge. At ito ang word, preach the word. And when we say the word, ang ibig sabihin yan, lahat, the whole counsel of God. Lahat. Si Pablo mismo, sabi niya sa Acts chapter 20, nang kinakausap niya ang mga pastors doon, sabi niya, "I preach the whole counsel of God." Ang buong tinatawag plan ng Panginoon. So, hindi lang about the gospel. Of course, the gospel, balik-balikan yan palagi. Be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. Dahil dito, kailangang ituro ito na mayroong pagpapaintindi. Okay? Mayroong pagpapaintindi. And I now bring you dito sa Nehemiah chapter 8, verse 8.
So they read in the book, in the law of God, distinctly, and gave the sense and caused them to understand the reading. At sila'y nagsibasa sa aklat, sa kautusan ng Diyos, na maliwanag, at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Ito po ay isang insidente nang makabalik na ang mga tunay na mga Hebrew Israelites sa lupang pangako. Galing po sila sa pagkaalipin o pag-exile doon sa Babylonia. At isa sa mga dapat na maitatag ay ang pagsasamba nila sa Panginoon. At ginawa ito ni Ezra and Zerubbabel, napatayo ang templo, and then it was followed by Nehemiah, napatayo yung wall. And then, doon sa kanilang pagtitipon, binasa po ang salita ng Diyos. At dito tinuturuan tayo, hindi lang nila binasa ang salita ng Panginoon passively, passive, kundi maliwanag. Hindi, ngayong panahon, may access tayo sa salita ng Panginoon. Sa kanila noon, wala. Mayroon lang nakatayo dyan na magbabasa. Kaya't kailangan malinaw ang pagbabasa. And then, they gave the sense. Ipinaliwanag, ibinigay ang kahulugan. So mayroong tinatawag exposition. Kung sa pag-aral pa ng science of interpretation, that is exegesis. Okay? Alamin mo kung anong ibig sabihin ng writer. And then, naintindihan ng mga tao. At yan ang nararapat po sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid ko. So, we should be studying the Word of God carefully. Then, chapter 4, muli tayo sa verse 3 ng 2 Timothy. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Medyo delikado yun. Meaning, masasanay ang mga mananampalataya na makikinig lang dito, labas doon, tapos na. Siguro ko ito ang nangyari noong mga panahon na wala pa ng internet at wala pa nitong pwede nung balik-balikan na mga preaching sa YouTube. Di ba? So, ngayon, iba. At maganda ang blessing nitong COVID-19 sa atin kasi nagkaroon tayo ng ministry online na kung hindi man yung naunawaan agad dito, balikan ninyo, pag-aralan yung maigi, suriin yung mga talata. Tingnan nyo kung tama sa konteksto. Okay? Ganun yan panahon. Okay? So, the time will come na ang mga mananampalataya, of course, hindi na mag-endure, hindi nila titiisin ang magaling na aral. In fact, may mga churches ngayon, pag mahaba-haba ang preaching mo, ang iba lalabas na. Sana wala dito sa inyo. At dahil, yun nga, kailangang maraming dapat na mag-attend, pagagandahin nila ang musika nila. So, mas mahaba pa kung minsan ang music kaysa preaching. No, wala akong makita na ganun sa Bible. Kasi si Pablo nag-preach mahaba. Mahabang mahaba, inabot ng hating gabi, nahulog si Tychicus doon sa pasamano na kanyang inuupuan, inantok na siguro. Walang mangyayari yan dito, hindi kayo mahulog. But I'm trying to tell you na itong ang panahon natin ay medyo mapanganib. Bakit? Kasi darating ang panahon na parang ang mind natin na set na basta lang naka-attend. Basta lang nakarinig. At pag nakarinig, pag uwi ng bahay, hindi na pinagbubulay-bulayan kung ano ang kanyang napakinggan at lalong hindi na rin ma-apply sa kanyang buhay. So, mga kapatid, mga kaibigan, ang dahilan bakit nag-aral tayo dito, hindi lang para nakasabi tayo makapagsamba sa Diyos, kundi para ang mga matutunan natin, ma-apply natin sa araw-araw nating pamumuhay. Okay po? So, dito po, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. For the time will come when they will not endure sound doctrine. So dito natin kinuha ang title natin, sana hindi tayo ganon. Kundi tayo ngayon, by the grace of the Lord, we want to endure sound doctrine in the last days. Okay, verse 4. Ang epekto nito,
Pag hindi tayo masyado seryoso sa mga teachings, mga tinuturo ng salita ng Panginoon, then ang mangyayari, mahihiwalay tayo sa katotohanan. Okay? And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Mamaya explain ko sa inyong word dyan na fables. Ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Okay? And then, exhortation sa verse 5, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Mapagbantay. Ikaw ay dapat mapagbantay sa lahat ng mga bagay. Then, magtiis ka ng mga kahirapan. Meaning si Timothy, sa kanyang pagpapahayag ng salita ng Diyos, dapat masipag. Masipag. Titiisin niya ang mga paghihirap. Marahil, kung kinakailangan magising siya ng ating gabi para pag-aralan ng gusto ang salita ng Diyos, kailangan niyang gawin. Okay? And then hindi lang doon, sa konteksto na yon, na may mga taong hindi makaintindi at kukontrahin si Timothy. Sinasabi yan ni Apostol Pablo. Pero dapat magpatuloy si Timothy kahit na may ganong mga kahirapan. And then makita nyo, ang focus pa rin doon, gawin mo ang gawa ng ibanghilista. Anong ibig sabihin? Huwag mong kalimutan ang ibanghelyo. Okay? Dahil sa lahat po ng pagtuturo, actually, kung pag-aralan po ninyo, lahat ng mga sinasabi natin, dapat nating gawin, mga good works, dapat nating gawin sa paglilingkod. Lahat yan, nagsimula yan doon sa person and work ni Christ. Sa connection natin kay Jesus Christ. Ito, dapat nangyari ito as an experience sa loob. Then itong paglilingkod, itong pagbabahagi ng salita ng Panginoon, itong pagbibigay, itong pag-participate sa trabaho ng Panginoon, expression lang ng nangyari sa loob. So meaning, babalik-balikan mo yan, the source. Kasi yan po ang source. Yan din ang sinasabi ni Timothy, ni Paul sa verse 4 ng chapter 3. Sabi diyan, they have the form of godliness but denying the power thereof. Verse 5. They have the form of godliness, having a form of godliness, but denying the power thereof. From such turn away. Ano yung power? Power ng godliness. Godliness is your expression. Anong power ng godliness? Ang gospel. And that's why kailangang balik-balikan po yon, the person and the work of Christ. Now, diretso po ako ngayon. The first is the need to expound the word. The word preach, mga kapatid, is the word kiroso, na ang ibig sabihin, hindi lang na ipahayag mo na parang binasa mo lang, kundi ipaliwanag mo para maintindihan. I-proclaim mo para maintindihan. So, Nehemiah chapter 8, verse 8 defines that. Bakit kailangan expound ang salita? Sapagkat, number 1, there are false teachers who will twist God's word to their own destruction. Ito ang panahon, mga kapatid ko at mga kaibigan, na maraming mga tao ang ililiko, isisinsay ang salita ng Panginoon. Okay? Siguro kung sa inyo, hindi naman kayo madadayaan ng maraming mga basic doctrines. Di ba? Halimbawa, ang tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Madayaan pa kaya kayo ng mga kaibigan nating Iglesia ni Kristo? At sabihin sa inyo si Kristo ay hindi Diyos? Madayaan pa kayo? Pag madayaan kayo, lalagyan kita ng malaking question mark sa buhay mo. Ang ibig sabihin, magdududa ako sa kaligtasan mo. Di ba? Madayaan ka pa kaya ng mga kaibigan nating saksi ni Jehovah na sinasabi si Jesus Christ ay anghel, ang pangalan si Michael? Pag madayaan ka, susulatan kong pangalan mo, question mark. Dahil ito ay basic, I believe, di ba? Basic.
So I do not expect na madayaan kayo dyan. Okay? Sa salvation, halimbawa, madayaan kaya kayo noong yung tagasalita, nagsasalita, na nagsasabi, basahin mo, kapatid na Josel. Alam niyo kung sino yon? Si Mr. Soriano. Madayaan kaya kayo noon? Okay, subukan natin. Basahin muna natin itong 2 Peter 3:14. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless. Now, ang context pa rin yan, last days. In fact, ang verse 13, si Peter nagsabi, looking for the new heaven. We are looking for new heaven and the new earth. So, tayong mga minahal ng Panginoon, dahil alam natin ito, be diligent, maging masipag, na abutan tayo ng Panginoon na tunay, na matyaga, na naglilingkod sa Kanya. Verse 15, and consider that the long suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you. So, ginagamit niya si Apostol Pablo at ang mga sinulat ni Apostol Pablo sa pagpaintindi sa mga mananampalataya. Okay? Your ears must be full right now. Verse 16, ito na po. As also in all his epistles, speaking in them of these things, in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the scriptures. So mayroon bang pangyayari o panahon ngayon na may mga taong talagang sinisinsay ang salita ng Diyos? They are twisting the scriptures. Mayroon ba? Gagamitin din ang Bible, pero bibigyan ng sariling kahulugan at ito ay hindi agad-agad madetect ng mga mananampalataya if they would not endure sound doctrine. So very, very important. Okay? Untaught, unstable people twist. Then, ang sumunod is an exhortation. Therefore, beloved, since you know this beforehand, meaning tinuro na pala ito, kahit na sa kanila, noon pa man tinuro na, mag-ingat kayo, lest you also fall from your own steadfastness. Meaning, mag-ingat kayo dahil dangerous at pag nadayaan kayo, hindi naman po mawawala ang kaligtasan. Steadfastness ang mawawala dyan. Ang ibig sabihin, ang paglilingkod mo, ang pagiging matapat mo sa paglilingkod sa Panginoon, masasayang. You would lose your reward. Okay? And that's dangerous. That's very frustrating. Na pagharap mo sa Panginoon, akala mo meron kang crown, wala pala. And you will not reign with Christ. So beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. Meaning may kapangyarihan ang mga maling aral para hatakin tayo, ibagsak tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. And that's why it's very, very dangerous. Sabi ko na nga, hindi naman siguro kumadayaan ka mo ng mga kulto. Hindi naman siguro. Lalo pa kayong matagal na nakikinig sa akin, o kaya nagbasa kayo, nag-aral kayo doon sa YouTube sa Romans chapter, the book of Romans, it has 39 videos. Pag napag-aralan mo yon, ay mas solidify ang pananampalataya mo. Anyway, tingnan natin. Subukan natin. Halimbawa, itong Philippians 2:12. Wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Nakikinig ka sa radyo. Binasa itong verse. Oh, sige nga, kapatid na Josel, basahin mo. O binasa ni kapatid Josel. Oh, ano bang sinasabi diyan? Hindi na ba kailangan ang mabuting gawa para maligtas? Nako, basahin mo nga ulit. Basa naman ulit. Work out your own salvation with fear and trembling. Maliwanag. Maliwanag. Kailangan ng mabuting gawa para maligtas. So kung hindi ka marunong o hindi ka mag-endure
Sound doctrine. Ang word na sound, alam niyo yung ibig sabihin ng sound yan? Ginamit yan na terminolohiya sa kalusugan ng isang tao. Kalusugan ng isang tao. Sound, ang ibig sabihin whole, buo. Walang sakit. Ang mga kasu-kasuan hindi sumasakit. Meaning, para bagang kung sa scripture pa, konektado ang lahat ng mga bersikulo sa isa't isa. Okay? So, sound doctrine. If you will not endure sound doctrine, pwede kang madayaan nito. Okay? Ang word niya is work out your own salvation. Nagtuturo ba ito na ang kaligtasan ay trabahuin mo? Ganun ba yon? O, simple observation ng preposition. Work out is different from work for. Tama. Hello? Tama. Ang work out, nandiyan ka na, nandiyan na yan, palabas mo. Ang work for, gagawa ka para maligtas ka. Tama. So, pero ang pinapaliwanag ng boss ni kapatid na Josel, ang pinapaliwanag, kailangang trabahuin mo ang kaligtasan. Now, siguro ko hindi na kayo madadayaan yan. Alam naman natin, yung grupo, hindi natin kalaban sila ng dating daan, alam natin, ang tinuturo patungkol sa kaligtasan, faith plus good works. At maliwanag na kulto yan, dahil sabi ng Bible, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. So, hindi na kayo madayaan. Can I be assured of that? Pag madayaan ko niyan, susulatan kong pangalan mo ng malaking question mark. Dahil, palagi nating pinagpapahayag yan, by the grace of the Lord, we defend it. Now, pero halimbawa, ang napakinggan mo, okay? Napakinggan mo, kilala mo, graduate din ng Bible school. Halimbawa, graduate ng Bible school, lalo na kung Bible school, graduaran ko rin. Na, hindi ko kalaban ng Bible school dito. Alam ko na ang Bible school ay hindi perfecto. Pero ang salita ng Diyos ay perfecto. Tama. May mga kamalian sa Bible school na maaring naituro innocently or unwittingly ng mga teachers kasi noon ang available lang ng mga aklat, yun ang nasa kanila. We understand that. So, ngayon, napakinggan mo, pastor din, baptist din, pagkatapos, nagpahayag, nakinig ka. Ito ang sinabi niya. Kino-quote ko lang po ito. Nagiging mistiso sila kasi hindi naman bawal sa kanila ang mga kanila dito, mga Hudyo. Nagiging mistiso sila kasi hindi naman bawal sa kanila mag-asawa ng foreigner. Kasi nga, daw, si Moises nakapag-asawa ng Ethiopian at si Joseph ay nakapag-asawa ng Egyptian. Tanong, gumamit ba ng salita ng Diyos? Gumamit? Yes. Totoo yan. Na si Moses nakapag-asawa ng Ethiopian. Totoo yan. Na si Joseph nakapag-asawa ng Egyptian. Totoo yan. Pero ang tanong, bawal nga ba sa mga Hudyo o hindi bawal sa mga Hudyo mag-asawa ng foreigner? Hello? Remember, nagsasalita, pastor, graduate sa Bible school, baptist din. So most likely, hindi mo na ito susuriin. Di ba? Ang defensa niya ito, na pinapatunayan niya, na ang mga Hudyo diyan, ngayon, ay talagang yan ang mga tunay na Hudyo. Naging maputi lang dahil nang mag-asawa sila ng mga mistisa sa proseso ng panahon, naging mapuputi. Sino sa inyong marunong sa science? Pwede nyo suriin yan kung totoo yan, na ang melanin mo ay talagang mawala at ma-overcome ng mga puti. Maging maputi ng mga anak mo on the third and fourth generation. Kahit na nga yung genetics ni Mendel, disapprove na yan ngayon. May mga disapprove na mga dating sinuri ng mga sciences. But the point right now is, totoo ba ito? Totoo ba ito?
So we need to endure sound doctrine. You need the word. Basahin natin ang Nehemiah. Bukan natin Nehemiah 13, simula sa 23 and 24. Okay? Sige, sabayan ninyo ako. In those days, I also saw Jews who had married women of Asdod, Ammon, and Moab. And half of their children spoke the language of Asdod and could not speak the language of Judah, but spoke according to the language of one or the other people. So, I contended with them. Sino itong them? Na binatikos ni Nehemiah. Ang mga Hudyo na nag-asawa ng foreigner. Hindi yun Hudyo sa mga taga-Asdod, taga-Amnon or Ammon. And cursed them. Naku, grabe naman si Nehemiah. Sinumpa pa ito. Grabe, para nag-asawa lang ng hindi Hudyo. Struck some of them. Sinapak pa niya. Grabe naman ikaw, Nehemiah. Okay? And pulled out their hair. Sinabunutan pa. Grabe si Nehemiah. Ano ba ito? Now, patuloy nyo. And made them swear by God, saying, you shall not give your daughters as wives to their sons, nor take their daughters for your sons or yourselves. Did not Solomon, king of Israel, sin by these things? Yet among many nations, there was no king like him, who was beloved of his God, and God made him king over all Israel. Nevertheless, pagan woman caused even him to sin. Tama. So, ginamit pa as an illustration si Solomon. Ano kaya kung wala nitong verse na ito? At may nagpahayag, nagsabi, Solomon has 700 concubines and 300 wives. So, pwede naman pala ito ngayon na. Kasi si Solomon nga 700 ang kabit. Yung harem ni Solomon. At may 300. Naku, pwede naman talaga siguro ito. Anong tawag dyan? Twisting the scriptures. Iba ka mabasa rin niya yung sinasabi sa salita ng Panginoon na David loved Jonathan and their soul knit together. At mag-conclude siya, si Jonathan at si David magkasintahan. Pwede pala ang homosexuality. Kahit ng mga homosexual may bersikulo na kinukuha to defend themselves. And they are twisting the scriptures to their own destruction. Kung hindi ka enduring sound doctrine, pwede kang madayaan. Naintindihan nyo? So, sino bang authority? A Bible school? Pastor? Reverend? O kung ang salita ng Diyos? Sino ang authority? The Word of God. Tingnan niyo pang verse na sumunod. Should we then hear of your doing all this great evil, transgressing against our God by marrying pagan woman? Nakita niyo? Marami pang talanta. Actually, isa lang ito sa binasa ko sa inyo. So yung mapakinggan mo yon na okay lang naman, hindi naman bawal sa isang Hudyo, at gumamit ng bersikulo na si Joseph ay nag-asawa ng Egyptian at si Moses ay nag-asawa ng Ethiopian, ano ang papasok sa isipan mo? Pwede rin pala. Siguro tama talaga yon. Yang mga peke na mga Hudyo, yan talagang tunay ngayon. So, napaniwala ka sa hindi totoo. Okay? So, I'm saying this, mga kapatid, because we are in the last days. I always challenge, may nag-text sa akin, graduate din ng doon, at sabi niya sa akin, tumigil ka na sa pagpapahayag ng ganyan kasi maraming nakukonfuse. Sabi ko, paano po makukonfuse? Salita po ng Diyos ang pinapahayag ko. Kung ang sinasabi ko ay opinion ko, maaring makonfuse kayo. Pero ang sinasabi ko, salita ng Diyos, then ibinigay ko ang mga talata na pinapahayag. Sabi ko, prove me wrong by these scriptures. Prove me wrong. Patunayan mo na mali ako. Pamagitan ng salita ng Diyos. Pero hanggang ngayon, hindi naman sumulat, hindi naman nag-text sa akin.
Mga kapatid, yan siguro ang reason ng dalawang preaching ko noong panahon ng COVID-19 about the fake news, ang peke na Hudyo at ang tunay na Hudyo, inalis sa preaching ko. Yan ang dahilan. Why? Why? Malaking impact po niyan kasi sa sanlibutan ngayon. If we can properly study the Word of God. Number 2, the need to expound the Word because false and erroneous teachings will lead you away from the truth. Yun na nga po na sinasabi doon sa binasa natin. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Anong ibig sabihin ng fables? Of course, mayroong very popular fables, yung si Aesop, ang Aesop fables. These are they have good moral lessons, okay? Pero ang fables na sinasabi dito, mga istorya na walang Bible support. Without Bible support. Stories without Bible support. Maaring totoo ang istorya, pero walang Bible support. Halimbawa, mayroong tinatawag Jewish fables. Titus 1:13 and 14. Sige, basahin natin. This testimony is true. Therefore, rebuke them sharply. Grabe naman si Pablo. Sinasabihan ang pastor na si Timothy, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith. Nandiyan na naman ang word na sound. Not giving heed to Jewish fables and commandments of men who turn from the truth. So may mga istorya na bagamat masabi na totoo, pero hindi naman suportado ng Bible na parte ng Bible. Okay? So, mahirap ito kung madala ka lang sa istorya. Okay. Sino nakikinig sa CNN? BBC, CBN, ang mga mainstream media, marami makinig kayo, okay? Gusto niyo magbasa kung kanginong grupo sila? Okay, you can download Committee of 300 na aklat. Sulat yan ng isang FBI intelligence officer at malalaman ninyo kung saang grupo sila. They are in group with the globalist na nagbabalita ng half-truth. Hindi naman lahat kasinungalingan, pero dangerous yung 95% truth and 5% lie. Mas dangerous yun. Okay? So ngayon, isa doon ang Jewish fables. Ito halimbawa, ang mga Hudyo as a nation, the Jews as a nation, was reborn on May 14, 1948 and was confirmed as the real chosen people in 1967 when they defeated the three nations that attacked them in just 7 days. Now, pakinggan nyo ang sinasabi ngayon ng mga, ang iba I'm not saying that I am better than them. I'm not. God knows I am the least of all the preachers. Okay? But you know, I love the scriptures and I pray to God that He will give me illumination to know the truth. Pero ito, ang ibang mga preachers na masasabi natin mga dekalibre na mga preachers. Pero ang sinasabi nila, na reborn. Ipinanganak na muli ang Israel. Noong May 14, 1948, dahil ang United Nations nagbigay ng go signal na sila ay gawing bansa, the Jewish State of Israel. Bumuto ang Pilipinas. Sana mag-recant siya. Kasi kung hindi tayo makapasok sa millennium. Okay? And then, in 1967, nagkaroon ng labanan, yung tinatawag the Six-Day War, at natalo ng Israel ang Jordan, Syria, and Egypt. May mga kumampi pa sa kanila, pero hindi na rin binanggit. Pero tatlo yun. Kaya nakuha nila ang dito sa parte sa Egypt, ang tinatawag Sinai Peninsula. Katabihan ang tinatawag natin ngayong Gaza Strip na pinag-aawayan.
Okay? Dito na parte, on the left side, ang Mediterranean Sea. Sa upper portion, nandoon ang Golan Heights. Parte po ng Syria, Lebanon. And then, the other part, yung, anong tawag dito? Yung West Bank, na nandyan ngayon, parte lang noon, nandyan yun ang Dome of the Rock. Okay. So, tanong, mayroon ba? Mayroon ba? Ito bang sinasabi nila? Bagamat totoong nangyari, pero totoo ba na itong panahon na ito, na ipanganak na muli ang nasyon na Israel? Okay? Ito ba? These are fables without Bible support. So, paano mo mapatunayan na mayroong sinabi ang Bible na tungkol diyan? Okay? So fables yon. Okay, patunayan natin na hindi yon. Tingnan natin. The elect of God will be gathered after the tribulation. Matthew 24, 29 to 30. Basahin natin yon. Matthew 24, 29 to 30. Kailan titipunin ng Panginoon ang kanyang mga pinili? Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Tanong, nangyari na ba ito? Nangyari na sa atin ngayon? Yan? Wala pa. Kailan yan mangyayari? After the tribulation. Immediately after the tribulation. Ano ang tribulation na tinutukoy dito? Of those days. The coming tribulation. Matthew chapter 24, verse 21. Next. Sabi si 30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. Na-expound ko na rin ito last Sunday. And then, next. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from the one end of heaven to the other. Anong ititipunin? Ang mga elect. Sino itong mga elect? Ang mga pinili ng ng Panginoon. Pinili na bansa. Ang Hebrew Israelites. Saan sila titipunin? From the four winds. Meaning, sa lahat ng dako ng mundo na nagsipagkalat po sila. So ang tanong, sino magtitipon sa kanila? Ang anghel. Sino nagtipon sa mga Zionist na nandyan ngayon? Sino nagtipon? Ang nagtipon sa kanila? It is due to the Balfour Agreement na sinanksyon ang Great Britain na magpasimula ng pagtitipon ng mga Hudyo na galing sa Germany at galing sa Spain. Okay? Biblical? Alin ang biblical? Nandyan na ba sila ngayon? O titipunin pa lang? Ang biblical ay titipunin pa lang. Okay, next. Kailan sila makakabalik? O kaya paano sila makakabalik? Deuteronomy chapter 30, 1-5. Pansinin po ninyo kasi hindi po yan matalinhaga, hindi mo kailangang bigyan ng spiritual interpretation yan. It is plain and simple. Okay. And it shall come to pass when all these things are come upon you. Ang all dyan, ang lahat ng mga sumpa, ang lahat ng pagpapahirap ng Panginoon sa mga Hebrew Israelites dahil itinakwil nila ang Panginoon. At isa sa gustong gawin ng Panginoon sa kanila, kailangan silang magpakumbaba dahil napakahambog nila. So, pag dumating na yon, the blessing and the curse which I have set before you, and you shall call them to mind among all the nations where the Lord thy God has driven thee, and shall return unto the Lord thy God, and shall obey his voice according to all that I command thee this day, thou and thy children, with all thine heart and with all thy soul. So, anong ibig sabihin ng return? With all your heart. That is repentance. Meaning, magbabalik loob sila sa Panginoon. Pag dumating na yon, na pagbabalik loob nila sa Panginoon,
Then, itong susunod, verse 3. That then, ang word na then, karugtong ng conditional word, if. Tama? Meaning, dapat mangyari muna ito bago gawin ito. Ano ang dapat mangyari dito? They have to return to the Lord with all their hearts. Kung hindi sila babalik, hindi ito mangyari na then. Tama? That simple understanding of simple English. So that then the Lord thy God will turn thy captivity. Mapapalaya sila sa kaapihan. And have compassion upon you and will return and gather you from all the nations where the Lord your God has scattered you. Okay? Pangako yan ng Panginoon. Verse 4. If any of thine be driven out unto the uttermost parts of heaven, from there will the Lord your God gather you, and from there will He fetch you. Okay nga. Okay? Ang Panginoon, kukunin sila kahit saan sila napunta. Okay, next. Verse 5. And the Lord, thy God, will bring thee into the land. Ito na. So, mangyayari ang pagpababalik sa kanila kung sila ay magsisisi ng kanilang kasalanan, dadalhin sa muli ng Panginoon doon sa ibinigay na lupain sa kanilang mga magulang. Okay? And then, sabi dito, and He will do thee good and multiply thee above thy fathers. Okay? So, tanong, ang mga Hudyo ba diyan na nagsasabi sila ay mga Hudyo, sila ba ay nangagsisi na ng kanilang kasalanan? Nangagbalik na ba sila sa Panginoon? Hello? Nangabalik ba sila? Wala. In fact, karamihan sa kanila dyan, Roman Catholics. At ang iba, of course, member ng Judaism dahil inag-embrace ng Judaism. Okay? Yung Zionist group. Okay, so, saan ba sila kukunin? O paano ba sila makakabalik? Ito ang mangyayari. Binasa ko rin ito sa inyo, Zechariah 12:10. And I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications. And they shall look upon me whom they have pierced, and they shall mourn for him as one mourned for his only son, and shall be in bitterness for him as one that is in bitterness for his firstborn. Dinidescribe dito ang pagtrabaho ng Panginoon at ang response ng mga tunay na mga Hebrew Israelites bago sila makabalik. Anong ginawa ng Panginoon? Ang Panginoon nagbigay ng spirit of grace. Kanino binibigay ang biyaya? Sa hambog o sa nagpapakumbaba? Sa nagpapakumbaba. So ang pagpapalo ng Panginoon sa kanila ay para dalhin sila sa punto ng pagpapakumbaba. That is one of the attributes of God. Isa sa mga ugali ng Diyos na hindi pwedeng mabali. Ang mga Israelita, nang sila po'y inalipin doon sa Ehipto, nang sila po'y naghihirap, pinahihirapan sila doon ng mga taskmasters, they cried unto the Lord. So meaning, nangyari sa puso yung pag-humble down sa kanila, and they cried unto the Lord. Ganon din ang nangyari dito. Supplication. And when they cry unto the Lord caused them to return. Okay? Kailan ito mangyayari? Immediately after the tribulation. Pagbaba ng Panginoon, makikita nila, with all the glory of the Lord, they would look at Him whom they have pierced. And they would mourn. Sila po'y iiyak, magtatangi sila. Dahil doon nila madidiscover na ito pala ang kanilang ipinako na tunay na Kristo. Mga kapatid, hindi po kailanman magkakamali ang salita ng Panginoon. We need to endure sound doctrine. Now, saan sila kukunin? Saan sila kukunin? We read it in Isaiah chapter 11, verse 11. And it shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again, the second time, to recover the remnant of His people. Remnant, may mga naiwan. Meaning doon sa pagpaparusa ng Panginoon, may naiwan, hindi naman pinatay sila lahat. Okay? Of His people, which shall be left from Assyria. Saan po ang Assyria?
Assyria was an old city, dating colony po ng Babylon. Subalit later on become a nation, but still part ng Babylon ngayon or Iraq. Okay? Then, Egypt. Saan pong Egypt? Saan ang Egypt? Ha? Saang continent ang Egypt? Tingnan niyo ang geography ninyo. Saang kontinente ang Egypt? Ha? Hindi po Asia, hindi po Europe. Egypt is part of Africa. Part of Africa. Okay? And then, from Patros, i-google ninyo, Patros is also part of Africa. Kush, that is Ethiopia, is still part of Africa. Okay, from Kush and from Elam. Elam is now Persia or is now Iran. Iran. Ang Elam. At ang Shinar, that is Syria. Shinar is Syria. You Google mo. May nabanggit ba na galing sa Germany? Galing sa Europe? Mayroon. Galing sa Spain? Mayroon. Wala. What about the islands of the sea? Sino yun? Islands of the sea. Alam nyo, maraming islands. And the natural tendency, pag ang isang bansa ay sinakop, tumatakbo sila sa walang influensya ang sumakop sa kanila. Tumatakbo lang sa mga maliliit na isla. Okay? So, Jamaica, for example, and others. So, these are not Europe. Luke 21:24. Gentiles and not real Jews are occupying Jerusalem at present. Totoo ba yan? Biblical ba? May support ba tayo diyan? Nasa presente na panahon, ang nakatira diyan ay hindi mga tunay na mga Hudyo, kundi Gentiles. Luke 21:24. Sige, basahin natin. Sige, start. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Unang tanong, natapos na ba ang times of the Gentiles? Tapos na. Ang times of the Gentiles, ang ibig sabihin, ang pamumuno ng mga Hintil sa sanlibutan. Natapos na ba? Wala pa. Kailan ba ito matatapos? Pagdating ng Panginoon, yung 10 toes, yung 10 daliri sa paa na sinasabi ni Daniel, babasagin yun ng Panginoon. So nangyari na ba yan? Hindi pa. So wala pa natapos ang ang pamumuno ng mga Hintil. So ngayon, sinong namumuno diyan? Mga Gentiles, sabi ng Bible. Of course, nagsimula yan sa panahon ng Roman occupation, in 70 AD, and then followed up in 135 AD, na totally ang Roman Empire nag-occupy niyan. And then tinalo sila ng mga Turko. Okay? The Turks, nag-occupy diyan about 597 AD. And then ang mga Turko, natalo ng mga Muslims ng Ottoman. You can read it in history. Lahat po ito sila hindi mga Hudyo. Ottoman. 1914-1917 nagkaroon ng First World War. 1917 nagpasimula ang Zionist movement para gawing Jewish state ang Israel. Ang nagpasimuno ay ang Great Britain. Tanong, 1917, ang Great Britain ba ay talagang believer na ng Panginoong Jesucristo? Can they be considered as Christian nation? I doubt. Remember the Bloody Mary. Okay, what I'm saying is, kahit ng history, mag-prove na Gentiles talagang namuno sa kanila. Hanggang kailan? Hanggang hindi pa dumarating ang Panginoon para sirain, gibain ang pamumuno ng mga Hintil. So next, so Gentiles and real Jews are occupying Jerusalem at present. So what is the implication now? Anong implikasyon?
Ang implikasyon, number one, ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magkakamali. Ako maaring magkamali. If I cannot prove my teachings sa salita ng Panginoon, condemn me. Condemn me. Yeah, condemn me. Sabihin mo sa akin, Pastor, mali ang sinasabi mo, walang batayan. Ito, tingnan mo sa verse. Luluhod po ako sa iyong harapan at tingi ako ng tawad. Kasi nagkamali ako. In fact, sinabi ko na sa inyo, although not dogmatic ako during the time, pero sinabi ko na rin sa inyo, ganun din ang pananaw ko noon. Akala ko, yun nga ang mga tunay na mga Hudyo. But when you examine the scriptures, if you want to endure sound doctrine, you will know that they are saying that they are Jews, but they are not. They are the synagogues of Satan. Diyan po lalabas ang Antikristo. Tatanggapin nilang Antikristo at madadayaan ang buong sanlibutan. Mga kapatid, hindi po ito parang minor na bagay na ipagkibit balikat natin. Wala pong epekto ito sa kaligtasan natin. Sigurado ako dyan. Meaning, maniwala ka na yan pa rin ang tunay na mga Hudyo, hindi mawawala yung kaligtasan mo. Hindi. Walang bearing yon. Pero may epekto po ito. Number one, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nabasa na natin kanina. Ha? You will be listening to fables and you have fallen away from the truth. Pangalawa, may epekto po ito sa bansa natin. Pag ang bansa natin ay kumampi sa Western countries, kasama ng Israel, then ang bansa natin hindi makakapasok sa millennium. Maraming mga Pilipino ang buburahin na sa panahon ng Great Tribulation. Okay? Pero pag ang bansa natin, huwag kakampi diyan sa Western countries, then they will be spared. They will be spared. Yan ang dahilan na we are campaigning for this. I want my countrymen, the Filipinos, na mga ligtas sila sa panahon ng Great Tribulation. Maraming maiiwan po kasi. Alam naman natin sa Pilipinas. Okay? 87% Roman Catholic. And they all favor Israel. Alam ba niyo, out of 300 plus ng bansa ng United Nations, member state ng United Nations, 28 lang ang kumukontra diyan sa peke na Hudyo. Only 28. Pinakita ko na yan sa inyo. All others, they're in favor of this Zionist Israelite. Okay? Pabor sila doon. So baliktad sa sinasabi ng Bible, sabi ng Bible, you will be hated by all nations. Diba? Okay, so mga kapatid, the Lord bless us. Tayo po ito.